kasi hindi ka nag-iingat. Sorry na, hindi ko naman talaga sinasadya eh. Aray. Buti na lang, taplis lang. Alam mo, tama ka rin eh. Dapat di ako nagpadalos-dalos dun eh. May mas mahirapan na tayo makuha yung pera kay Anton. Brendan, kailangan natin mag-ingat. Kung wala sa atin yung perang yun, wala tayong mapupuntahan. Para tayong mga daga na nagtatago sa estero. Mabaho. Inutil na nagkakalkal ng basura. So, ano bang masasuggest mo na gagawin natin? Tingin ko alam na ni Anton kung nasaan si Joed. At sa palagay ko, kung magkita yung dalawang yun, Joed will kill him. Eh, paano kung hindi niya gawin yan? Eh di wala tayong choice. It's up to us to eliminate him. Yun, madali lang yun. Hindi lang si Anton. Anong ibig mo sabihin? I will destroy Anton, si Millie, at ang buong pamilya niya. To make sure na walang babalik sa atin. And that no loose ends are left. Traidor ka! Hindi ka ba nag-iisip? Mas kinampihan mo pa yung ibang tao kaysa sa Tito Joed mo? Mamali si Tito Joed. At hindi ako kakampi sa mali kahit anong mangyari dahil yun yung tinuro ni Papa. Ang tama ay tama at ang mali ay mali. Tsaka mali naman talaga si Tito ah. Okay, sige. Makakaasa ka. Guys, hulaan niyo kung sino ang tumawag sa akin. Walang iba kundi si Anton Rosales. Naalala niyo pa ba siya, my dear subscribers? Siya ang tinaguriang vlogger, scammer na utak ng isang malaking investment scam. Akala ng lahat patay na siya, but apparently buhay na buhay pa palang Mokong. Pero hindi yon ang pinaka-nakakaloka. He is planning a press conference kung saan susuko na daw siya sa pulis at haharapin niya lahat ng mga reklamo laban sa kanya. But wait guys, there's more. Sabi daw niya sa akin na dadalhin niya lahat ng pera na nanakaw ng scam. Ibubunyag niya kung sino talaga ang totoong mga mastermind. Napakawalang hiya mo! Wala na! Natapon na lahat ng pinaghirapan ko! Wait. Maybe it's not the end of the world. Maybe we're being presented with an opportunity. Anong pinagsasabi mo? What I'm saying is, alam na natin kung nasan si Anton. Alam na rin natin kung nasan ang pera. Now we have a target. And with the right plan, pwede na natin makuha ang pera natin right under their noses. Ayos ka lang ba? Alam mo, hindi rin biro yung pinagdaanan mo. Kung gusto mo, pwede tayong magsampa ng kaso laban kay Joed. Ayoko na. Gusto ko na lang makalimutan ko ang lahat at matapos na ang lahat ng to. Ang tagal ko na dapat ginawa to eh. Kailangan ko gawin to. Pero Anton, natatakot ako. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Paano kung makulong ka? Ito ang tamang paraan, Millie. Pero Anton, ayoko nang mawala ang lahat sa akin. Baka mamaya bumalik yung dati.
Ito lang ang paraan, mahal. Para bumalik ang lahat sa normal. Pero tama ka. Hindi natin alam kung mangyayari ang lahat ayon sa gusto natin. Pero may isang bagay na nagpapalakas sa loob ko. Na kahit anong mangyari, alam ko nandyan ka. Alam ko na laging may taong naniniwala at nagmamahal sa akin. At lahat gagawin ko para lang suklian ang pagmamahal na yun. Lahat gagawin ko para itama lahat ng pagkakamali ko. Para sa iyo. Para sa anak natin. Para sa ating pamilya. Mahal na mahal kita, Anton. Mahal na mahal din kita. Good thing that you coordinated this press con with me. If we win the public sentiment, mas pakukumbinsin natin ang piskal na hindi ikaw ang mastermind. Pagkos, isa ka din biktima nila Rhea at Brendan. You have to understand, Anton, ang mga ganitong klase ng mga kaso, public opinion matters. You have been vilified mula sa simula. This is a best opportunity to turn that around. Salamat, attorney. Paano? Dumadating na sila. Basta na tayo. Sisimula na. Attorney, may mga kailangan bang sabihin si Anton? Just tell the truth. The best way to convince people, maging totoo lang tayo sa kanila. Let's go. Mahal. Good luck ha. Alam kong kayang-kaya mo to. Kaya mo ayusin ang lahat ng to. Salamat. Kaya natin to. Good luck. Hindi ba dapat nandun tayo? Tita, sabi nga ni BFF, mas mabuti pang dito na lang tayo sa bahay. Eh baka magkagulo pa dun eh. At saka alam nyo na, baby duties. Tama naman sila, Ma. Mas okay na hindi tayo makisali dun. Oo nga. Baka mamaya, pasabugin ni Rhea at Brendan yan at baka pati tayo madamay pa. Grabe, hindi naman kayo mabiro. Ano? Ready na ba tayo? Ready ba? Ready. Boys, maghanda lang kayo. Kapag nagka-problema, kakailanganin ko backup nyo. Welcome everybody. Nandito tayo para marinig ang side ng isang accused scammer na namatay at nabuhay para sabihin ang katotohanan. This is the event of the year. Thank you for coming. But now, let me turn over this press con to Mr. Anton Rosales. Questions later. Calm down, please. Calm down, please. Questions will be later. Please let him make his statement. Guys, please. Please, pwede pong maupo. Maupo lang po. Please sit down and calm down, everybody. Thank you for coming. But now,
let me turn over this press con to Mr. Anton Rosales. Parating na si Ramon. Sisimula na yung press con. Gawin na natin lahat ng pwede natin. Magkita na lang tayo sa likod. Tara. Everybody, please calm down and let us listen to Mr. Rosales' statement. Ngayon na. Hello po. Sa mga hindi pa po na nakakakilala sa akin, ako po si Anton Rosales. Ang tinaguriang vlogger scammer. Ang tinaguriang mastermind ng BS Fund Scam. Marami na ang nasabi tungkol sa BS Fund Scam. Marami ng kwento. Maraming haka-haka. Pero sa maniwala kayo, sa hindi, wala akong pinagkaiba sa inyong lahat. Isa akong simpleng tao na nangarap ng simple para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Gusto ko lang iparamdam sa iyo kung gaano ka ka-importante sa buhay ko. Dahil ikaw ang pinakamagandang regalo sa buhay ko. Kahit kailan, hindi mo ako sinukuan. Kaya kahit anong mangyari, hindi ako mawawala sa iyo. I love you, Millie. I love you so much, Anton. Mahal, dapat masaya tayo. Magkaka-baby na tayo. Hindi ko alam ang gagawin ko. Buti lang nakatakas ako. Ganito. Ihahanap kita ng ticket, ha? Magpapatulong ako kay Brendan. Nasa ka ngayon? Nandito ako sa Sukwa Cave. Sasend ko sa yung location ko, ha? Sige, hintayin mo ako. Pupuntahan kita dyan. Sige. Millie. Millie. Anton! Dito na ako. Takot ako kanina. Safe ka na. Kaya nandito na ako. Nakausap mo si Brenda. Nakakuha na siya ng ticket para dito. Pero kailangan na natin pumunta ng airport. Baka wala ka pa maabutan. May nakuha na ng taxi. Maghintay sa atin. Dito na tayo dumaan. At katulad ng maraming tao dito na nakikinig at nanonood sa akin, isa akong simpleng tao na nagtiwala at nagbukas ng puso. Kakatanggal ko lang sa trabaho. Kaya naisip ko na baka magnegosyo na muna ako dito. Saktong-sakto. Meron akong business opportunity para sa iyo. Yung kita mo rito, madodoble. Minsan nga, triple pa eh. Kung gaano ka kasipag, ganun. Knowing me, kasipag mo. Oo, talaga. Oo! Kakayanin mo yan. Kaya-kaya mo. Malaki kita. Nag-i-invest kami sa mga bagong kumpanya. Specialty namin, ang financial technology at space tech. Involved din kami sa impact investing. Companies of the future! Oo nga, pero ano ba ibig sabihin mo? Sorry ha. I know, it's a lot of fancy words, pero simple lang naman ibig sabihin. Ang kumpanya ay sumusuporta sa mga ordinaryong tao. Binibigyan namin kayo ng opportunity para kumita sa mga ganitong klaseng investment. Sige, laban na to. Sabi nga nila,
Mag-ingat daw tayo sa taong papapasukin natin sa buhay. Dahil iba sa kanila, iba ang hangarin. Hindi ko makontak si Brendan. Hindi, kausap ko na siya ng isang araw eh. Uy, Anton, baka tinakbo na yung pera natin, ha? Hello, mahal. Nandito na ako sa Dubai. Hahanapin ko yung office si Brendan. Mahal. Walang BS Capital Venture Funds. Mukhang nakatakas si Brendan. Na-scam tayo. Pinascam mo ang pera namin? Yung paano? Biktima lang din ako. Gago ka! Bakit hindi mo sinigurado? Hindi ko rin ginusto yung nangyari. Hindi mo ginusto o kasabwat ka? Pwede ba wag mo akong pagbintangan? Hindi naman ako lumapit sa inyo, di ba? Kayo ang nagbigay ng pera. Kayo ang nag-invest sa kumpanya. Tarantado ka pala! Hoy! Tama na! Masama! Iba sa kanila, yuyurakan ka at sasaktan. Nagkamali ako sa taong pinagkatiwalaan ko. Nagkamali ako dahil sa tiwalang yon, maraming tao na nadamay, na biktima at nasaktan. Anong gusto mong sabihin ko sa asawa ko? Anong gusto mong sabihin ko sa anak ko? Nak, di ka mo na makapag-aral eh. Kalimutan mo na yung pangarap mo na maging doktor. Ano pa nangyari? May narinig ko kami putok ng baril. Nagpakamatay si paring Nick. At habang buhay kong dadalhin yun,